Mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanauhan ng kadiliman, marahil ay marami ang nagdurusa. Maraming tahimik, ngunit napapahamak. Oo, nabubuhay ang takot at paghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas. Malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Noli me tangere. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin na nagsasaya parang walang problema. O di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalye Anrualge ng Binundok, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Jesus Mariosep! Magantay nga kayo mga bulagsak! Napakalaking handaan ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi na niya alalahin ang listahan na. Ang bansa nito, iba talaga ako umahala kumpara sa Madrid. At ang masama pa, puro Indio ang mga nakatira. Ayaw ko talaga ng mga Indio. 20 taon akong nagsilbi at nagtiis sa pagdildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang isang pura paroko. At nung ako'y umalis, iilang matanda lang at Hermanos Terceros ang nagatid sa akin. Mga utang na loob. Magdahan-dahan naman kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang itinuturing ni Tiago ang kanya sarili na hindi na siya kabilang sa mga Indio. At malayo na siya. At matagal na niyang inilayo ang kanya sarili sa mga walang galang na tao. Sigurado na Hong, hindi kasing saklap ang nangyari sa inyo ang sa amin. Naku, sigurado nagsasayang ka lang ng pera sa pagpunta rito. Nakakandaan ka lang nila ng tinula at matutulog na hindi masaya. Sino kaya ang kasama ni Don Santiago? Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking kaibigan na nasira, si Don Rafael. Siya ay si Crisostomo Ibarra. Nanggaling pa siya ng Europa, sinundo ko pa siya galing sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod kong makilala kayong lahat. Aba, Padre Damaso, ang unang kura paroko ng San Diego. Ikinagagala kong makilala muli ang dating kaibigan ng aking ama. Aba, para nagkakamali po ako. Patawad. Hindi ka nagkakamali, Iho. Ngunit hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ganun, ikaw pala ang anak ni Don Rafael Ibarra. Naway mapasayo ang kasiyahan ng iyong ama. Gracias, Senyor. Isang mabait ang iyong ama. Kasama ko siya at isa siyang matapat. Naglilingkod sa bayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng pupuri ninyo sa aking ama sa mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako na ang kanyang anak ay walang kaalam-alam.
Kahit magaganda ang mga babae sa taga-Europa, pero wala talagang tatalos sa mga babae sa ating bansa. Maraming salamat sa iyong imbitasyon. Ngunit ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na may lakad ako bukas sa San Diego. Nakalungkot po, pero inasahan ko kayo sa susunod. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta tayo sa hapag. Handa na ang hapunan. Alala pa noon ni Kapitan Tiago ang mga larawan na nakalipas. Ang pagsayaw nila ng asawa sa Obando upang magkaanak na sinundan ng kanyang pagiging tatay kay Maria Clara. Nawala lamang ang saya sa kanyang muka na maalala niya ang pagkamatay ng kanyang kabiyak. Namatay ito dahil sa hirap sa panganganak kay Maria Clara. Ay, buhay. O Pia, aking mahal na esposa, naway makapiling ng lumikha ang iyong kaluluwa. Sumalangit ka nawa. Nabagay, Panginoon. Tanghali na. Ano kaya dahilan kanyang pagkahuli? Magandang araw po, Tia Isabel. Maaari ko bang makausap si Maria Clara? Ay, nariyan siya sa loob. Halika, halika. Cosmo estas, Ibarra. Mabuti naman na nakapasyal ka sa aming munting tahanan. Magandang tanghali, Kapitan Tiago. Nais ko lang pong makausap ang iyong anak. Abay, sige! Clarita! Nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sabihin mo nga siya sa kwarto. Clarita, nariyan na si Ibarra. O, ayun siya. Pwede na kayong mag-usap sa azotea. Gusto mo ba ng mainom, Ibarra? Gracias, senyor. Ngunit hindi ko na po kailangan. Halika sa azotea. Maraming salamat, Maria. Maswerte ako at naipagsusundo ng ating mga magulang upang tayo ikasal. Dahil ikaw ang babaeng walang katulad. Napakatamis na yung bilang Krisostomo. Siguro dahil dyan, ay marami kang napabihag na kababaihan. Isang magandang obra ng Diyos aking sinta. Bakit pa ba ako hahanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniwala. Isasara mo ang iyong mata pagdating sa magandang dilaw. Ang kagandahan ay nagsimula sa kamlasan ng tao. Ngunit ikaw ang napili ng aking puso para sa aking pag-ibig. Patawad aking sinta, ngunit kailangan ko nang lisanin ang iyong piling. Bukas ay Todos los Santos, kaya kailangan ko pumuntahan ang isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naintindihan ko, Ibarra. Paalam aking minamahal. Maglumayan ka naway na ng Panginoon. Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Clarita, kung ikaw ay nababahala, magsindi ka ng kandila kay San Roque at San Rafael. Paniguradong gagabayan nila si Ibarra sa kanyang paglalakbay. Halina at nagpupunta sa tayo. Anang nagawa pa si Basilio para sa kapatid. Tanging mga hambalos, impit na sigaw at daing na lamang ang kanyang narinig.
Pagkatapos noon ay nakabibinging katahimikan. Pagdating ng ika-10 ng gabi ay nakapinid na ang buong simbahan, kaya't kinalag niya ang tali ng batingaw upang makapadausdos siya mula sa bintana ng kampanaryo. May maririnig na 2 putok ng baril sa lansangan, ngunit walang sino man ang pumansin. Samantala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampa ni Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng tuyong tawilis, tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok na hiningi niya kay Piloso Potasio. Nagsaing din siya ng maputing kanin at namitas na kamatis sa tulog na ang mag-ina sa kanilang papag. Naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa sulok ng kumbento habang takot na takot. Umiikot sa isipan niya ang mga daing at sigaw ni Crispin habang wala siyang magawa dahil sa sariling takot. Sa kapaguran, nakatulog din si Basilio. Ngunit sa kanyang pagtulog, siya ay nagkaroon ng isang masamang panaginip. Napaniginipan niya si Padre Salvi na pinagpapalo si Crispin kasama si Sacristan Mayor dahil siya raw ay nagnakaw. Pinaglaban ni Crispin na hindi siya ang nagnakaw at ang Sacristan Mayor ang tunay na nagnakaw. Kaya pati ang Sacristan Mayor ay nakisama na rin sa pagpapalo sa bata ng walang tigil. At dahil sa panaginip na iyon ay Naku! Sigurado matutuwa ang mga anak ko sa inihanda kong pagkain. Alam ko, gutom na ang mga anak ko, sina Crispin at Basilio. Mukhang masarap yung handa mo ah. Pedro! Pedro, sa mga... Pedro! Wala na natira? Bakit ano? Wala. Inang! Gusto niyo? Jesus Maria Joseph! Anong nangyari sa'yo, Basilio? Basilio! Inang, maliit ang sugat na po to. Gagaling po to. Si Crispin na iwan sa kumbento. At siya ba buhay? Opo. Adik ko po, Basilio. Halika't anak, maupo ka muna. Kailan po ako tumakas sa kumbento, Inay? Sadyang pinapahirapan na po kami. At si Crispin, naiwanan po dun. Wala kang mga hiya talaga ang mga gwardiya sibil. Wala silang mga puso. Pagpasensyahan mo na wala nang natirang pagkain at pagpasensyahan mo muna ang iyong tatay. Huwag kang mahala, Nanay. Ako ay aalis na lang. Ika'y mag-ingat, Basilio. umagahan ay maagang namitas si Sisa ng mga pinakahinog at pinakaberdeng gulay sa kanyang gulayan. Inilagay niya ito sa isang bakol at saka umalis upang pumunta sa simbahan at kausapin ang kura. Alam nyo ba na ang anak ni Sisa, si Basilio? Oo! Alam nyo ba? Magnanakaw yun. Mismo! Uy, Sisa yun ah. Tara, huli natin. Sisa. Sisa, ikaw ba ang ina ni na Basilio at Crispin? Ang mga anak mong magnanakaw? Hindi po magnanakaw ang aking anak. O kung ganun, bigyan mo kami ng pera para ikaw ay palayain namin. Ako po'y walang pera at kami mahirap lang. O nahala, dakpin niyo siya! Sige, lakad! Lakad! Basilio? Ito yung gamit ni Basilio? Duguan? Ito nga yun, Basilio! Basilio? Crispin? Yung mga anak ko? Hagin? Nakikita niyo ba si Basilio? Nakikita niyo ba si Crispin at si Basilio? Ano nangyari sa kanya? Basilio? Crispin! Si Basilio! Basilio! Si Crispin! Anak! Basilio! Basilio! Crispin! At pagkasabi nito ay muling pinalakad ang bangka at sinagwan ito patungo sa isang gubat sa Pasigan
Samantalang ginagawa ang mahabang pagtawid ay nanatili sa hindi pag-imik. Sa wakas ay dumating. Lumabas ang isang tao sa kasukalan at lumapit sa kanya. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara, Linares, Sinang at Victoria ay nag-uusap. Oh, nariyan ka pala, Ginoong. Pasok. Mukhang naabala ko po ba kayo? Hindi naman. Upo ka muna, upo. Maraming salamat. Ano may paglilingkod ko sa'yo? May nais lang akong sabihin sa'yo. Ano po iyon? Nais ko po sanang magpatayo ng paaralan. Matagal ko nang hinanda ito. Dahil isa itong pangarap ng isang baliw. Heto. Matutuloy ang ating plano na walang sagabal. Matutulungan nila kaya ako sa pagpagawa ng mga paaralan? Mabigo man kayo, natutuwa ako sa mga planong dapat ninyong gawin. Naniniwala ko sa sinabi niyo. Ngayon, puntahan na natin sila. Ano ba si Maria Clara? Magpapakasal na? Ganun ba? Oo, ayan ba? Ang bata-bata pa niya? Magpapakasal na? Ewan ko ba? Maria Clara, maaari mo ba kaming sabayan sa aming pagkain? Kung man hindi, ngunit wala akong gana. Sina, maaari mo ba akong samahan? Kamusta mga binibini? Okay lang naman kami. Ano yun? Parang putok ng baril yun ah! Halika dito, Maria! Pero magsikalma, tapos na ang panganib. Ihanda ang pinakamabilis kong kabayo! Sa ngalan ng Hari ng Espanya, buksan ninyo ang pinto! Hinuhuli ka namin, Ibarra, sa ngalan ng Hari. Bakit? Wala na maraming tanong. Sa kwartel ka na magpaliwanag. Crisostomo. Maria, sa bangkay ng aking ina ay kinakailangan ikay ay liligaya. Patawarin sana ako ng ina. Maria, kinakailangan ibayan mo ang iyong loob.